Sige, tanggal. Kaya niyan. Ipag-check pa eh. Tulungan nyo na. Yan. Diyan na kaya, nakakapakatay siya sa isang lugar. Bawal na nga sir. Trixie akyat. Happy Easter! May pollinated. Bigay mo sa bata yung pendo. Sabi mo. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo na buhay at na muli naway sumainyong lahat.
Laude laetare Virgo Maria, Alleluia. Fias Rexi Dominus Dere, Alleluia. Oremus. O Diyos, na sa pamagitan ng muling pagkabuhay ng iyong anak, ay nagdulot sa mundo ng kagalakan. Ipagkaloob mo na sa pamagitan ng panalangin ni Maria laging Birhen, kami makasalo sa kagalakan ng buhay na walang hanggan. Sa pamamagitan ni Kristo aming Panginoon. Tayo na po magsipasok sa simbahan. Magandang umaga po sa ating lahat. Sama po natin sa ating ang mga sunod na intention. Thanksgiving. Pablito and Vivian Sornosa and family. Ronnie and Reina Estibal and family. Gina Rubenta. Ginelle, Mylene, and Antena Beñaplor. Bertuccio family. Erning and Tessie Prahinal and family. Monique Selmar and family, Rodelio Sobiano and family, family of Alquitran, Abanto, Bernardo, Counts, Espedido, Garcia, Joaquin, Miranda and Morales, Alquitran and Bitug family, Angelo Abanto, Bena Ruben Kel Alquitran, special intention of Nestor and Elna Artiaga.
Magsitayo na po ang lahat. Gloria in excelsis Deo.
Diyos sa kaitaasan. Oremus. Ama naming makapangyarihan, ngayon ang araw ng kagalakan ng pagkabuhay. Ngayon ang bukang liwayway noon ang nabuhay naming Panginoon ay nagpakita sa mga alagad niyang sinisinta. Kasama ni Maria na ina ng iyong anak, kami lubos na nagagalak sapagkat ang kinamit niyang dalhin sa kanyang sinapupunan ay tunang ang muling nabuhay. Sa panalangin ng mahal na Birhen, tulungan mo kaming laging makita sa buhay namin ang diwa ng muling pagkabuhay na tinamo ng anak mong bigay. Per Dominum Iesu Christum Filium Tuum, in unitatis Spiritus Sancti Deum, per omnia saecula saeculorum. Pagbasa mula sa Gawa ng mga Apostol. Noong mga araw na iyon, nagsalita si Pedro. Alam ninyo ang nangyari sa buong Judea na nagsimula sa Galilea nang mangaral si Juan tungkol sa binyag. Ang sinasabi ko ay tungkol kay Jesus na taga Nazaret. Ipinagkaloob sa kanya ng Diyos ang Espiritu Santo at ang kapangyarihan bilang katunayan na siya nga ang hinirang. Sapagkat sumasa kanya ang Diyos, saan man siya pumaroon, ay gumagawa siya ng kabutihan at nagpapagaling sa lahat ng pinahihirapan ng Diablo. Saksi kami sa lahat ng ginawa niya sa lupain ng mga Hudyo at sa Jerusalem. Gayunman, siya'y ipinako nila sa krus. Ngunit, siya'y muling binuhay ng Diyos sa ikatlong araw. Napakita siya hindi sa lahat ng tao, kundi sa amin lamang na noong pang-unay pinili na ng Diyos bilang mga saksi. Kami ang nakasama niyang kumain at uminom pagkatapos na siya'y muling mabuhay. Inatasan niya kaming mangaral sa mga tao at magpatotoo na siya ang itinalaga ng Diyos na maging mga hukom na buhay at mga patay. Siya ang itinutukoy ng mga propeta nang kanilang ipahayag na bawat mananalig sa Kanya ay tatanggap ng kapatawaran sa kanilang mga kasalanan sa pamamagitan ng Kanyang pangalan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Araw ngayon ng may kapal, magalak tayo't magdiwang. Araw ngayon ng may kapal, magalak tayo't magdiwang. O pasalamatan ng Diyos na Panginoon, pagkat siya'y mabuti ang kanyang pag-ibig, ay napakatatag at mapapanatili. Ang taga-Israel, bayaang sabihit kanilang ihayag, ang pag-ibig ng Diyos ay hindi kukupas. Araw ngayon ng may kapal, magalak tayo't magdiwang. Ang lakas ng poon ang siyang nagdulot ng ating tagumpay. Sa pakikibaka sa ating kaaway, aking sinasabing di ako papanaw, mabubuhay ako upang isalaysay ang gawa ng Diyos na Panginoon ko. Araw ngayon ng may kapal, magalak tayo't magdiwang. Ang batong natakwil ng nangagatayo ng bahay, sa lahat ng bato'y higit na mahusay. Ang lahat ng ito ang nagpamala sa iyang Panginoong Diyos, kung iyong pagmamasdan
ay kalugod-lugod. Araw ngayon ang may kapal, magalak tayo't magdiwang. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, hindi ninyo ba alam ang kasabihang nagpapaalsa ng kaunting lebadura ang buong masa? Alisin ninyo ang lumang lebadura, ang kasalanan, upang kayo'y maging malinis. Sa gayon, matutulad kayo sa isang bagong masa na walang lebadura, at ganyan nga kayo. Sapagkat naihandog na ang ating korderong pampaskwa, si Kristo, kaya't ipagdiwang natin ang Paskwa, ngunit hindi sa pamamagitan ng tinapay na may lumang lebadura ng kasamaan at kahalayan, kundi sa pamamagitan ng tinapay na walang lebadura, sa gisag ng kalinisan at katapatan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po. Purihin si Jesucristo, hain para sa tao, nagligtas na kordero, nang makasundo tayo, ng amang lumikha nitong mundo. Buhay at kamatayan, kapwa nagtunggalian, at ang nagtagumpay, pagkabuhay. Ano ba, Maria, ang iyong nakita? Puntod ni Kristong nabuhay, liwanag niya't kaningningan. Anghel na malinaw, kumot at kasuotan, buhay si Kristong pag-asa, pupunta siya sa Galilea. Kami sumasampalatayang, buhay kang talaga, Hari ng ligaya, magbasbas ka. Kristo inihati, maanong tupa, salot at sa Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan.
Madilim-dilim pa ng araw ng linggo, naparoon na si Maria Magdalena sa libingan. Naratnan niyang naalis na ang batong panakip sa pinto ng libingan. Dahil dito, patakbo siyang pumunta kay Simon Pedro at sa alagad na mahal ni Jesus at sinabi sa kanila, "Kinuha sa libingan ng Panginoon at hindi namin alam kung saan dinala." Kaya't si Pedro at ang nasabing alagad ay nagpunta sa libingan. Kapwa sila tumakbo, ngunit si Pedro'y naunaan ng kasamang alagad. Yumuko ito at sumilip sa loob. Nakita niyang nakalagay ang mga kayong lino, ngunit hindi siya pumasok. Kasunod niyang dumating si Simon Pedro at tuloy-tuloy itong pumasok sa libingan. Nakita niya ang mga kayong lino at ang panyong ibinalot sa ulo. Hindi ito kasamang na mga kayong lino, kundi hiwalay na nakatiklop sa isang tabi. Pumasok din ang alagad na naunang dumating. Nakita niya ito at siya'y naniwala. Hindi pa nila naunawaan ang nasasaad sa kautusan na kailangan muling mabuhay si Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Aleluya, aleluya, aleluya. Si Jesus ay muling nabuhay. Aleluya, aleluya, aleluya. Palakpakan po natin ang ating Panginoong muling nabuhay. Ganon din ang ating mahal na Birheng Maria at isama natin itong mga angels natin na sumalubong kay Jesus at kay Mama Mary. Palakpak ulit. Yan. Lalong-lalo na dun sa aking paboritong angel, si Angelina. Yung pinakamaliit, no? Parang nakakita ng multo nung lumapit ako. Gusto niyo bang Jollibee? Wala sa mayahay ng Jollibee eh. Alphamart na lang. Mamayang hapon, balik kayo dahil mamimigay o magkahanap tayo ng mga Easter egg na maraming laman. Sa maligayang Pasko ng pagkabuhay sa ating lahat, bati naman natin lahat, katabi natin ng maligayang Pasko ng pagkabuhay. Kaya, Merry Christmas! Diba? Ito talaga ang Pasko ng mga Pasko. Kung may unang Pasko, dahil sa Pasko ngayon, isinilang si Jesus para mamatay at muling nabuhay. Kaya ito talaga ang Merry Christmas. Surrexit Christus spes mea. Si Kristo, ang aking pag-asa, ay nabuhay na muli. Nawa, ang masayang tinig ng ating simbahan ay umabot sa ating lahat. Isang sinaunang awit mula sa labi ni Maria Magdalena, Surrexit Christus spes mea, Christ, my hope has risen. Si Maria, batay sa banal na kasulatan na nakatala, siyang unang nakatagpo sa muling nabuhay na si Jesus. Pero batid naman natin na sa tradisyon ng simbahan na pinasa ng mga apostoles, ang ating mahal na Birheng Maria ang unang nakakita. Hindi na lamang nasulat sa banal na kasulatan dahil maagang maaga, kaya nga tayo nagsalubong. Siguro tulog pa ang mga apostoles, yung mga ibanghilista,
no? Kaya hindi nila naitala. Pero sa kasaysayan ng tradisyon, ang ating mahal na Biring Maria ang unang nakakita kay Kristong muling nabuhay. Pero sa banal na kasulatan, si Maria Magdalena na siyang pumunta sa libingan umagang-umaga ang unang nakatagpo kay Kristong muling nabuhay. At sa ating ebanghelyong narinig, siya'y patakbong tumungo sa mga alagad kay Pedro. At sa mahal na alagad ng Panginoon ni Juan Evangelista. At sinabi niya, nakita ko ang Panginoon. Tayo rin, no, na naglakbay sa disyerto ng Kwaresma, sa malungkot na araw ng mga pasyon ni Jesus, ngayon tayo'y sumigaw ng tinig ng tagumpay. Si Kristo'y nabuhay, siyang ating pag-asa. At sa simulangan ng Ebanghelyo, binanggit ni San Juan na madilim pa nang dumating si Maria Magdalena sa libingan. Ang kadilimang ito ay hindi lamang literal na simbolo literal na kadiliman, kundi ito'y simbolo ng kalungkutan, pagkabigo at kawalan ng pag-asa. No? Kaya minsan maririnig natin o nabibanggit natin, nagdidilim ang aking paningin. No? No? Ibig sabihin nito, parang pawala na ang pag-asa. Para kay Maria at sa mga alagad, parang nawala na nga ang kanilang tanging liwanag. Pinaslang ang kanilang guro, kaya wari tapos ng lahat sa kanila. Pero sa mismong dilim na yon, na binanggit sa Ebanghelyo, ay isang panibagong pagsilang. Ang libingang walang laman ay hindi tanda ng kawalan, kundi pahiwatig ng panibagong pag-asa. Ang pananampalataya ay hindi palaging nangangailangan ng paliwanag. Minsan, sapat nang makita ang tanda, ang mga senyales, ang mga simbolo na isang pusong muling umasa, isang buhay na muling babangon mula sa kasalanan at isang kapatawaran na inaakalang imposible. Muli nating isabuhay ngayon ang karanasan ni Maria Magdalena. Ito'y may kapangyarihan baguhin ang ating buhay. Ito ang dahilan kung bakit tinawag ni Maria Magdalena si Jesus na aking pag-asa. Sapagkat lahat tayo'y aasa sa Panginoon, lahat ay kaya niyang pagbaguhin sapagkat si Kristo na ating pag-asa ay nagtagumpay na. Siya ang nagbigay kay Magdalena ng muling pagsilang sa biyaya ng Diyos. Nagbigay sa kanya ng bagong buhay, isang buhay ng kabutihan, kalayaan mula sa kasamaan. Anong ibig sabihin din ng Kristo ang aking pag-asa? Ang ibig sabihin nito ay ang lahat ng pagnanais natin para sa kabutihan ay tunay na naririto na, nasa katuparan na, sapagkat si Kristo'y nabuhay na muli. Tayo'y makakaasa para sa isang buhay na mabuti, buo, kaaya-aya, banal, sa harap ng Diyos at sa harap ng ating kapwa. Ngunit bago ito, si Maria Magdalena, tulad ng iba pang mga disipulo na nakita sa Jesus na tinanggihan ng mga pinuno ng bayan, dinakip, hinagupit, hinatulan ng kamatayan, at pinako sa krus, malamang hindi nila matiis ang pangyayaring ito. Kaya nga
hindi nila maunawaan. Kahit itong muling pagkabuhay ni Jesus na narinig natin sa Ebanghelyo, hindi pa nila agad naunawaan. Sa pagkamatay ni Jesus, ang pag-asa nila'y parang tila naglaho. Ngunit ang pag-asa at ang pananampalataya ay hindi kailanman ganap na nabigo noong si Kristo'y namatay. Lalo na sa puso ng ating mahal na Birheng Maria. Nagniningas ang apoy ng mahal na Birheng Maria kahit sa dilim ng gabi. Kaya nga sa tradisyon, si Maria ang unang nakasalubong kay Jesus. Sapagkat kahit namatay si Jesus, naroon pang ningas yung apoy ng pananampalataya at pag-asa, hindi nawala. Hindi katulad sa mga apostoles at kay Maria Magdalena. Ngunit ganun pa man, kay Maria Magdalena at sa mga disipulo, nang si Jesus ay muling nabuhay, nagbago ang lahat. Si Jesus na tila'y natalo, kadiliman ay bumalot, tilang Diyos na nahimik, ngunit nang nabuhay si Kristo, ang lahat ay lumiwanag. Si Kristo ang ating kaliwanagan. At sa bukang liwayway ng linggo ng pagkabuhay ni Jesus, ang libingan ngay natagpuan walang laman. Pagkatapos, ipinakita ni Jesus ang kanyang sarili kay Maria Magdalena at sa iba pang mga alagad. Ang pananampalataya ay isinilang na muli. Mas buhay at mas malakas kaysa dati, sapagkat si Kristo'y nagtagumpay. Isang makapangyarihang karanasan ito para kay Maria Magdalena at sa mga apostoles na tila nawala ng pag-asa noon. At itong karanasang ito, ang binabanggit ko, ang nais kong ipagnilay. Let us claim this victory. Itong karanasan ni Maria Magdalena, na kung minsan tayo'y nawawala ng pag-asa, ngunit ating isigaw ang pagkabuhay ni Kristo. Sabi ng isang sinaunang awit sa simbahan, ang buhay ay nilabanan ang kamatayan, labanan hanggang katapusan. Ang kampyon ay ang buhay. Oo, namatay, ngunit ngayon muling nabuhay at maghahari kailanman. No? Napakaganda nitong ancient song. Ang mga palatandaan ng muling pagkabuhay ay nagpapatotoo sa tagumpay ni Kristo, nagpapatotoo sa tagumpay ng buhay laban sa kamatayan, nagpapatotoo sa pag-ibig na nagwagi laban sa puot, nagwagi ang awa, pagpapatawad ng Diyos sa ating lahat. Kaya mga kapatid, si Jesus na muling nabuhay ay tunay na ganap, isang bagay na nagbago ng kalagayan ng sangkatauhan at patuloy na magbabago sa atin. Si Jesus ang ating pag-asa, hindi lang dahil sa mensahe ni Jesus, kundi dahil mismo kay Jesus na muling nabuhay, siya ang ating pag-asa. Kaya nga po, sa linggong ito ng pagkabuhay, ating isipin na si Kristo'y lakas natin sa ating pagtahak sa buhay na ito. Ang kapistang ito ng muling pagkabuhay ay isang paanyaya sa atin, isang tawag ng pag-asa na mula sa kadiliman, tayo'y mananatili sa liwanag. Ang muling pagkabuhay ni Kristo'y
isang pag-asa mula sa pagdududa patungo sa tunay na matibay na pananampalataya, mula sa kasalanan patungo sa buhay na banal. Sa gitna ng mundong puno ng digmaan, kasalanan, pagkabigo at sakit, ang muling pagkabuhay ay liwanag na sumisikat. Nawa tayo'y maging instrumento ng liwanag na ito. Naway kahit papaano mabanaagan sa ating mga Kristiyano ang liwanag at tagumpay ni Kristo sa mga sitwasyon at pangyayari ng mga taong nasa paligid natin na tila nawawalan ng pag-asa. Dalhin natin ang liwanag ni Kristo. Isigaw natin sa ating pamumuhay na si Kristo'y muling nabuhay. Tayo'y mga aleluya na tao. Ibig sabihin, ang ating sigaw ay aleluya. Ang ating buhay ay buhay na ganap. Kaya, lakasan natin ang pag-asang ito. Sa libingang walang laman ay paanyaya ng bagong simula. Walang sugat na hindi kayang hilumin ng Diyos. Walang pagkakamali na hindi niya kayang patawarin. Walang gabi na hindi sisikat ang umaga. At walang kamatayan na hindi mabubuhay. Surrexit Christus spes mea. Si Kristo ang aking pag-asa, siya'y muling nabuhay. Aleluya, aleluya, aleluya. Tayong lahat, 3 beses. Aleluya, aleluya, aleluya. Palakpakan natin si Jesus at yung mga angel. Ayan, tulog na ang aking paboritong angel. Tumayo po tayong lahat at sa tagumpay ni Kristo, ating ngayong sariwain ang ating mga ipinangako sa binyag. At sa pangako ito ng binyag, tunay tayong magiging bagong nilalang sa tagumpay ni Kristo. Mga kapatid, sa misteryo ng Pasko, ng pagkamatay at pagkabuhay ni Kristo, tayo'y nalibing kasama niya nung tayo'y binyagan upang kasama rin niya tayong makabangon at makapagbagong buhay. Naganap na natin ang 40 araw na paghahanda. Kaya sariwain natin ngayon ang ating pangako sa pagbibinyag. Talikdan natin ang kasamaan at kasalanan. Harapin natin ang matapat na paglilingkod sa Diyos bilang maasang kaanib ng kanyang banal na simbahang Katolika. Kung kayo'y makapangangakong tatalikod sa lahat ng hadlang sa katuparan ng panukala sa Diyos upang kayo'y makapamuhay bilang matapat at maasang kaanib ng angkan, pakisagot po ninyo itong 3 katanungan. At yung may mga kandila po, ay pakisindi po ito galing sa ilaw ni Kristo. Para sa ating unang katanungan, para kayo makapamuhay bilang mga malayang anak ng Diyos, ang kasalanan ba'y itinatakwil ninyo? Opo, itinatakwil namin. Para kayo'y huwag mapailalim sa kasalanan,
ang kaakit-akit na tukso ng kasamaan ay tinatakwil ba ninyo? Opo, itinatakwil namin. Si Satanas na pinaggagalingan ng kasalanan at pinuno ng kadiliman ay tinatakwil ba ninyo? Opo, itinatakwil namin. Ngayon naman, ating harapin ang ating pananampalataya. Kung kayo'y mangangakong magsisikap mabuhay bilang mga ikinararangal na anak ng Diyos Ama, kung tutularan ninyo siya sa kanyang kabutihan, pagmamahal at pagmamalasakit para sa panghalatang kapakanan, pakisagot ninyo ang mga katanungang ito. Sa Diyos, samang makapangyarihan sa lahat at lumikha ng langit at lupa, kayo ba'y sumasampalataya? Opo, sumasampalataya kami. Kung kayo'y makangangakong magsisikap mamuhay bilang mga tunay na kapatid ng Panginoong Hesus, kung gagawin ninyong simulain sa buhay ang kanyang katwiran, katarungan at paglilingkod sa lahat alinsunod sa kanyang pagmamahal, pakisagot ninyo ang katanungang ito. Sa isang anak ng Diyos, ang ating Panginoong Jesucristo, na ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, ipinako sa krus na matay, nilibing, muling nabuhay, at naluklok sa kanan ng Ama, kayo ba ay sumasampalataya? Opo, sumasampalataya kami. Kung kayo'y makapangangakong susunod sa patnubay ng Espiritu Santo at kung sisikapin ninyong mapaunlad ang kaloob niyang buhay at pagmamahal upang maging mapagmalaking anak ng Diyos, anak at kapatid ng Panginoong Hesus, pakisagot ninyo ang katanungang ito. Sa Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamaan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa muling pagkabuhay ng mga namatay, at sa buhay na walang hanggan, kayo ba ay sumasampalataya? Opo, sumasampalataya kami. Bunga ng pagmamahal ng Diyos na makapangyarihan, Ama ng ating Panginoong Jesucristo, tayo ay pinatawad sa ating mga kasalanan nung tayo muling isinilang sa tubig at Espiritu. Tulungan nawa niya tayong mamalaging tapat sa ating Panginoon ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen.
Ibinangon mo kami, Ama, sa panibagong buhay sa pamagitan ng muling pagkabuhay ng iyong anak na si Jesus. Sa pamagitan niya, tulutan mo kami ng iyong grasyang nagdudulot ng galak at kaganapan. Panginoon, na muling nabuhay, muling pagkabuhay, dinggin mo kami. Panginoon, ang muling pagkabuhay, dinggin mo kami. Ipahayag nawa ng simbahan ang tagumpay ni Kristo na gumapi sa kasalanan, kamatayan at takot sa mundo ng may tapang at sigasig. Manalangin tayo. Panginoon, ang muling pagkabuhay, dinggin mo kami. Talikdan nawa ng mga pinuno ng pamahalaan ang pansariling interes at sa halip ay maglingkod sa bayan ng may takot sa Diyos, tunay na malasakit sa mga mamamayan at buong katapatan. Manalangin tayo. Panginoon, ang muling pagkabuhay, dinggin mo kami. Tulungan mo kaming pangalagaan ang kapaligiran at likas yaman, hindi lamang para sa aming kapakanan, kundi alang-alang din sa susunod na salinlahi. Manalangin tayo. Panginoon, ang muling pagkabuhay, dinggin mo kami. Itakwil nawa ng mga binyagang Kristiyano ang kasalanan at mamuhay muli bilang mga tunay na anak mo, Ama naming Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, ang muling pagkabuhay, dinggin mo kami. Biyayaan mo nawa kami ng panibagong pag-asa at buhay sa pamamagitan ng isang malinis, tapat, at mapayapang halalan. Manalangin tayo. Panginoon, ang muling pagkabuhay, dinggin mo kami. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan, pati na rin ang ating mga pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Panginoon, na muling pagkabuhay, dinggin mo kami. dakilang Ama, sa muling pagkabuhay ng iyong anak, nalupig ang kapangyarihan ng kamatayan. Nawang ginawa naming pagdiriwang ay magdulot sa amin ng pagbabagong buhay sa pamagitan ni Kristong aming Panginoon. Maaari na pong patayin ang inyong mga kandila. Magsiupo na po para sa pag-aalip.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang pagkain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Gawa ng Panginoon itong paghain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, masaya naming ipinagdiriwang ang Pasko ng pagkabuhay, ngayong aming ginaganap ang paghain ito ng anak mong mahal, para sa muling pagsilang at pakikinabang ng iyong sambayanan sa pamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan, lalo ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang mamong tupa na tumubos sa aming lahat. Ang iyong anak na minamahal ay nagain ng sarili niyang buhay. Siyang tupang maamong umako sa kaparusahan upang mapatawad ang kasalanan ng sanlibutan. Sa pagkamatay niya sa banal na krus, ang kamatayan namin ay kaniyang nilupig. Sa pagkabuhay niya bilang manunubos, pag-asa at pagkabuhay ay aming nakamit. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiyawit ng papuri sa iyo, nang walang umpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Nagpalakad iyong banal ang iyong pangalan. Ito't lupa'y nagpapugay sa Magsilod po.
Ama naming banal, dapat kang purihin ng tanang kinapal, sapagkat sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Kristo at sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, ang lahat ay binibigyan mo ng buhay at kabanalan. Walang sawa mong itinitipon ng iyong sambayanan upang mula sa pagsikat hanggang sa paglubog ng araw, mahihandog ang malinis na alay para sambahin ang iyong ngalan. Ama, isinasamo naming pakabanalin mo sa kapangyarihan ng banal na Espiritu ang mga kaloob na ito na aming inilalaan sa iyo. Ito naway maging katawan at dugo ng iyong anak at aming Panginoong Kristo na nagutos ipagdiwang ang misteryong ito. Noong gabing ipagkanulos siya, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Ngayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Mysterium Fidei. Ng Espiritu at magbabalik sa wakas. Hayag sa lahat. Ama, ginugunita namin ang pagkamatay ng iyong anak na sa amin nagligtas, gayon din ang kanyang muling pagkabuhay at pagakyat sa kalangitan, samantalang kanyang pagbabalik ay pinananabikan. Kaya bilang pasasalamat, ngayong aming inaalay sa iyo ang buhay at banal na paghahaing ito. Tunghayan mo ang handog na ito ng iyong simbahan. Masdan mo ang iyong anak na nag-alay ng kanyang buhay upang kami ipagkipagkasundo sa iyo. Looban mo kami magkasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo'y mapuspos ng Espiritu Santo at maging isang katawan at isang diwa kay Kristo. Kami naway gawin niyang handog na habang panahong nakatalaga sa iyo. Tulungan nawa niya kaming magkamit ng iyong pamana kaysa ng ina ng Diyos, ang mahal na Birheng Maria, kaysa ng mga apostol at mga martir at lahat ng mga banal na aming inaasang laging nakikiusap para sa aming kapakanan. Ama, ang handog na ito ng aming pakikipagkasundo sa iyo ay magbunga nawa ng kapayapaan at kaligtasan para sa buong daigdig. Patatagin mo sa panampalataya at pag-ibig ang iyong simbahang naglalakbay sa lupa kasama ng lingkod na si Papa Francisco, ang aming obispong si Marcelino Antonio,
tanang mga obispo at buong kaparian at ng iyong piniling sambayanan. Dinggin mo ang mga kailingan ng iyong angkan na ngayoy tinipon mo sa iyong harapan. Amang mawain, kupkupin mo at pagisahin ang lahat ng iyong mga anak sa bawat panig at sulok ng daigdig. Kawan mo at patuloyin sa iyong kaharian ng mga kapatid naming yumao at ang lahat ng lumisan na sa mundong ito na nagtataglay ng pag-ibig sa iyo. Kami umaasang makararating sa iyong piling at sama-samang magtatamasa ng iyong kaningningang walang maliw sapagkat aming masisilayan ang iyong kagandahan sa pamagitan ng aming Panginoong Kristo na siyang pinagdaraanan ng bawat kaloob mo sa aming kabutihan. Per ipsum et cum ipso et in ipso est tibi Deo Patri omnipotenti in unitate Spiritu Sancti omnes honor et gloria per omnia saecula saeculorum. Amen. 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 Sa tagubilin ng mga nakagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Namin sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, Apa sa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso. Iniling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo.
Panginoong Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ng aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoong muling nabuhay ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan at liwanag sa bawat isa. Ito ng Diyos na nag-aali sa lana ng sanlibutan, Ecce agnus Dei, egnis qui tollis peccata mundi. Mapapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang banal na piging. Hindi ako karapat-dapat magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Magsitayo na po ang lahat. Oremus. Ama naming mapagmahal, pagtibayin mo ang aming kalooban, aming pinagsaluang pananda ng pananampalatayang tunay, ang pinananaligan naming Diyos na totoo at taong totoo, na ipinagdalang tao ni Maria sa kanyang sinapupunan, ay siya nawang mapangindapat na kami sumapit sa kaligayahan na walang maliw na buhay, sa bisig ng kanyang nagliligtas sa pakikinabang. Per Christum Dominum nostrum. Sa ngalan po ng ating kura, nais po naming pasalamatan, lalong-lalo ng mga magulang ng ating mga batang anghel. Palakpakan din po natin sila. Kayo na po maglibre ng Jollibee sa kanila. Ano po? At sa lahat po ng nakiisa't tumulong para maging maayos po ang ating salubong. Palakpakan po natin ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At pagpalain nawa kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Umayo kayo taglayang kapayapaan upang ang Panginoon at mahalin at paglingkuran. Alleluia, Alleluia, Alleluia.